Alright, what's up mga kawasak? Sa mga nagtatanong nga pala kung ano yung gamit kong dashcam, at ang kagandahan nito guys is tatlo na yung camera niya. Isa ito sa loob para sa inside, tapos isa dito. Makikita nyo yan, no? Yan yung sa harapan. Yan, tapos meron sa likodan sa may trunk. So ito ay EST Q12 yung kanyang model. Kung matatanong nyo kung saan ko siya nabili, sasabihin ko mamaya pagkatapos nitong video, itong vlog natin na to. So yan ang kagandahan nito guys. So ito, nakaset siya sa likod. So meron siya ditong time 1:05 PM Monday, October 14, 2024. Ito nga pala mga kawasak is pwede nyong iset kung saan nyo gusto. Yan o, yan tayo. Yan, pwedeng tatluhan. Ito yung sa harapan, ito yung sa likodan, tapos ito yung sa loob. Ang pinakamaganda dito mga kawasak is naka-wide na po yung lens niya. Parang ka ganun. Yan. Naka-wide na yung lens, kaya kung makikita nyo dito pag inisa-isa natin, so parang ang kipot, ang liit lang nung sakop niya. Pero pag nailagay nyo na yun sa cellphone nyo, na i-download nyo na, is naka-wide yan. Tapos pwede kayong iset kung sa bababa, pataas ng pataas. Yan. So ako sa gitna ko lang nilalagay. Tapos itong sa kabila, dito yung settings ng tilt, kung up and down. Tapos dito sa kabila ay brightness. O, di ba? Nagbo-brightness siya. Tapos ang kagandahan dito mga kawasak is at the same time recording niyan, yung apat na yan, yung tatlo na yan. So ito sa loob, pagka nilagay nyo lang ng isa-isa, so medyo baliit siya, no? Pero ganito yan pag nasa cellphone. Yan, no? Ang lawak na niya. Pwede kayo mamili kung anong gusto nyong display, kung ganyan ba tatluhan or isahan lang, kung sa harapan lang, sa likodan lang, or sa loob lang. Tapos ito kapag hindi nyo gamit, siyempre device din yan, umiinit. Pagka tanghaling tapat naman, is pwede nyo siyang patayin. Tapos pagka gusto nyo buhayin, itap mo lang yan. Yun. Ito ay pagpapalit ng view, kung ano yung gusto mo. Kung yung tatlo ba, or front lang, or likod lang, or yung inside lang. Tapos ito yung sa mic nya, kung ayaw mong ma-record yung audio sa loob. So actually sa loob lang to, lagi tayo naka-on. Tapos ito yung lock. Ibig sabihin ng lock, pagka kinilik mo yan, yung video na ma-record is magiging lock, hindi siya maglo-loop. Kasi ito kasi guys is naglo-loop siya after 3 minutes ng 3 minutes, naglo-loop ulit-ulit. Tapos at the same time hindi siya napupull yung memory card guys. Yung huling video ng memory card is madi-delete automatically, tapos mapapalitan ng panibagong video, no? Yun lock. Tapos ito ay pang screen capture ata to. O yan, no? Pang screen capture lang guys. Tapos ito yung video kung gusto nyong i-on at i-off. O yan, no? Naka-off. Pagkainan nyo, ilalabas doon. Yon. Pag nag-countdown na yan, pag bumilang na yan, ibig sabihin recording na. So, dito tayo sa home. Ito yung sa driving recorder ay, yun na nga yung settings natin kanina. Touchscreen na nga pala yan na. Tapos, sa smart driving, so ito kapag gumigit na ka sa kalsada, kapag dumidikit ka sa linya is nag-alarm. Pero pinatay ko. Kasi ito naman yung tumututok sa likod mo sa blind spot, no? Ito ata yung blind spot din pero ewan ko kung ano to. Basta alarm din to sa nasa likod mo kung may kotse ba. So pinatay ko din yung alarm niyan kasi 'di ba dito naman sa Pilipinas kapag kami tumututok sa likod mo is normal lang yun, lalo sa traffic is tunog siya ng tunog. Pinatay ko din. Tapos ito naman yung blind spot kung may sasakyan sa bawat gilid mo. So ang naka-on lang dyan ay naka-off yung alarm pero naka-on yung sa camera natin, like this guys. Sa likod yung camera. Ayun o, yung blind spot sa gilid. So yun lang yung inon ko, yung nagkukulay orange dito sa gilid. Yun o, tamo, nagkukulay orange siya. Ibig sabihin may motor o kaya may sasakyan sa kaliwang part mo. So dito naman tayo sa file management. Dito makikita mo yung video app, ibig sabihin sa front, video back, ibig sabihin sa nawala. Sa likod, tapos video eye, inside, yung video lock. Yan yung sinasabi ko kayo na kapag nilock mo dito sa driving recorder, pag nilock mo dito, yan, doon siya mapupunta. So kung hindi mo naman na-lock at gusto mong ma-save at hindi siya madamay sa delete ng pagluloop niya, is pwede mong gamitin to. Kunyari ito yung video sa front natin yan, no? Naimik din, no?
Ilalock natin. So ganito lang yan. Lock. Nandun na siya sa video lock. Hindi na siya madidelete guys hanggat hindi mo ina-unlock. Yan o. Unlock mo lang para ma-delete siya. Ganun lang din sa ibang part sa inside, back, front. Ganun lang, video lock. Tapos ito yung photo yung pinagpipindot natin kanina o. Yan o. Yung photo pala, pagka nag-click ka is lahata na. Front, back, inside. Yun, sa isang pindutan. Screenshot kumbaga. Tapos ito, driving settings hanggang 4K ata, 1080p lang, 2K at saka 1080p. Loop 3 minutes. Tapos yung time lapse nya is naka-off naman. Record audio, depende sa'yo kung i-on mo or hindi. So ang akin ay naka-on. Tapos G-sensor. Yung G-sensor ang napaka mahalaga, pero naka-off sa akin yan kasi nga medyo ano siya medyo komplikado yung sensor niya. Kapag everyday mo gamit tapos naka-on yan, yung G-sensor na yan is kapag naka-park ka tapos ay nabangga o kaya may bumangga sa'yo, nag-vibrate yung sasakyan mo or nabundol, is automatic mag-on yung dashcam mo at mare-record mo kung sino ba yung nakabangga sa'yo. Pero gamitin mo lang yan kapag magpa-park ka lang ng matagal siguro, kasi sabi nila mayroon daw tong built-in na battery na kayang mag-record ng konting oras. Mag-on siya automatic pagka ganon. Kaya ino-off yan pagka everyday use o kaya maghapon na ginagamit mo, naka-off yan. Kasi nga yung bawat sara mo ng pinto ay may mga sensor daw tong ating camera or itong device na to, is baka daw makasira. Ito parking guard is hindi ko pa nagagamit to. So hindi ko naman kailangan yan. Kailangan ko lang it's makita yung likod ko. Date stamp. Kung may date ba yung inyong pag-record. Okay, meron yan. Back mirror off. Inside mirror off. License off. Hindi ko na alam yan. Back mirror siguro. Hindi ko na alam to. So guys, kung bibili kayo is ayan naman lang. Kasi hindi ko naman to ginagamit. Kaya hindi ko alam yan. Nalimutan ko na kung ano yung tinuro sa akin Ito briefing lang to kung ano yung alam ko Tapos system settings, screen saver off. Tapos key voice off. Speaker middle. Boot sound naka off. Language English, date time, wifi app. Ito, kinoconnect nga pala yan sa wifi. Tapos format default version. So yung wifi nya is ito, Roadcam. Guys, download nya lang yan. Roadcam, tapos kukonek kayo sa wifi nya. Ito, ang pagbuhay ng wifi nga pala ay kiklik mo lang tong wifi na icon. Yun, pag nag-green, ibig sabihin buhay. Tapos ito yung pangalan ng wifi nya. Tapos pag click mo ulit off, yan, nawawala yung pangalan ng wifi. I-on nyo lang yan mga kawasak kapag i-connect nyo sa cellphone, kung may kukunin kayong footage or video. Ganun siya sa ka-comfortable. So hindi ko alam kung maliwanag ba yung pagkaka-discuss ko sa inyo, pero kayo nang bahala. And yun, yan So saan nga ba ito nabili guys? So dito lang yan sa Raid Store Philippines. Baka naman. So hindi lang dashcam yun nandyan, madami din tamo, meron din silang mga busina. Tapos yung mga head unit, yan nag-install din sila ng mga head unit guys, katulad nito Yung head unit mas maganda kasi may 360 na siya. Makikita mo, yan makikita mo na yung kung sino ba yung nasa gilid mo or meron ka bang sasakyan sa gilid. Tapos yan, mas maganda talaga to. Hindi lang ako nagpalagay niyan kasi medyo mahal siguro yan. Okay na sa akin to kasi sanay naman ako nang wala naman dashcam. Ngayon, pinalagyan ko lang to para protection sa atin kasi bumibiyahe na tayo So, yun lang mga kawasak sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung dashcam ko is EST Q12, yun yung model nya. So kung mas gusto nyo pa na mas maganda is nasa sa inyo na yan at mag-search na lang kayo dun kay Raid Store Philippines para sa mga ibang mas gusto nyong ilagay sa sasakyan nyo. Meron pa ata silang ibang accessories pero kayo na maghanap dun guys. So yun lang, ride safe always mga kawasak. Peace out.